talk to reporters and editors that way po. I'm sorry, but... And I am talking about 8 reporters. Yes, sir. Isa yung isip nila na hindi nila ako nakita. I spoke for at least an hour. Escudero was not there. At nag-send lang siya ng text message. He earned 8 pages of that report. I don't know how we'll justify that. Sir. Please name them for the sake of the public information so that we will know what they feel. And I feel that they wanted to postpone the trial because they're afraid that their true self would be revealed in the deliberations of this impeachment trial. Kumpiyansa naman ng mga kongresista na maglalabas ng pabor na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon kontra impeachment na inihain ni VP Duterte. Confidently, I can say na wala pong nilabag ang House of Representatives o kung ano man ang nababato or minsan nga parang counter na lang yun para lang may ma-delay po yung mga proceedings. Confident po ako na hindi naman po magiging hadlang ang mga to sa impeachment. Okay, so ayan po ang ating pag-uusapan ngayon. No? Una, itong ex-COMELEC Chair Munsod. Naniniwala siya na may bahid na politika ang pagkabinbin. Bakit raw matagal simulan itong impeachment trial laban dito kay VP Sara. Okay? Magre-react po sa kanyang sinasabi kasi po meron akong reaction dito na may tama yung sinabi niya, pero medyo hati kasi ang nandyan sa Senado. Okay? So yun po ang una nating pag-uusapan. Pangalawa nating ating pag-uusapan ay itong mga minions nitong sino ba to? Si Speaker Romualdez, itong mga minions niya na naniniwala na itong desisyon ng Korte Suprema sa petisyon na inihain nitong ni VP Sara, they are very confident na papabor raw sa House of Representatives. Okay, sige. Mamaya ay magre-react rin tayo dyan Itong pangatlo na ating pag-uusapan ay itong interview ni House Congressman Marcoleta. In-interview siya ni Ed Lingao at itong si Cheryl of News 5 na nabanggit at question nitong ni Representative Marcoleta kung bakit hindi siya nabanggit sa mga ulat ng mga broadsheets tungkol sa isang rally noong January 13 sa Iglesia ni Cristo. It's very clear, klarong-klaro na 1 hour, higit 1 hour plus ang kanyang speech. Pero hindi man lang siya binanggit, 'di ba? Anong tawag mo? Anong tawag mo doon, 'di ba? So, ang mainstream media kasi pinipili lang nila kung sino yung ibo-broadcast nila. Kasi nga pabor-pabor Ang maganda dito, itong interview na ito ay kitang-kita mo na sina Ed Lingao at itong kasamahan ni Ed Lingao, si Cheryl naman parang nag-agree itong si Cheryl kay Marcoleta. Pero itong dalawa, itong kasama ni Ed Lingao, natataranta sa pag-explain patungkol po dito. Okay? Kitang-kita sa kanilang mga mukha mamaya ipapakita ko yan sa inyo at magre-react tayo dyan. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Itong mga mainit nating balita. Okay? Like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphones ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, may bago tayong uploads, or kung nagla-live na tayo. Okay? So, importanteng mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go!
Okay, nakasubscribe na ba sa Donmar TV? Okay, unahin muna natin itong itong si Chair Monsod. Naniniwalang may politika dyan sa Senado. Sa tingin ko naman meron, pero meron ding iba dyan na sumusunod lamang sila sa batas natin. I-explain natin yan Monsod, pasok! Maaring politika ang dahilan sa hindi pag-akto kaagad ng mga senador sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may politika dyan, no? Baka gustong isipin rin nitong si Chair Monsod na naka-recess po ang ating Senado ngayon. Depende yan Kung imagine na meron pong mga senador dyan na re-electionist, okay, na busy sila sa kanilang pangangampanya. Kung atin pong tatandaan, kung atin pong i-dig deeper, ang batas po natin sa ngayong mga imagine that one every 3 years lang po ito mangyari na magkaroon po tayo ng eleksyon. And that's part of our constitution. No? Dapat tayong bumoto ang taong bayan at dapat makita ng taong bayan kung ano-ano po ang mga plataforma ng mga tumatakbo. So we cannot blame, this is my opinion, we cannot blame itong mga senador na ito kung in-schedule nila ang impeachment ni VP Sara sa July 30. Okay? Because as we always said, there is always time for everything. Diba? Bakit? Nagtataka ko, itong mga congressman na ito, itong mga kongresista na ito, bakit atat na atat silang mag-impeachment trial? Bakit ba? May deadline na ba kayo sa inyong mga dyan? Yung peke na Panginoon mo? May deadline? Bakit atat na atat kayo? Bakit desperado? Malaki ba ang kaching-kaching dyan? Yan ang ating laging tinatanong, di ba? So, hindi mo mabiblame ang Senado. Ika nga, sabi ni Cynthia Villar, you cannot buy the Senate. You cannot buy the Senate. Sa totoo, merong mga senador dyan na gustong simulan na yung impeachment trial. Meron ring mga senador dyan na ayaw muna nating simulan dyan kasi naka-recess tayo. Diba? Kapag naka-recess tayo, itong mga senador na ito, kung mag-special session tayo para sa impeachment ni VP Sara, magasta yan. Pera na naman yan ng taong bayan, di ba? Na naman, kukuha na naman tayo sa budget ng Pilipinas, di ba? Dahil dito sa kanilang mga greed of power, madadamay po ang budget ng Pilipinas dahil dito. Kasi alam nyo naman, in every hearing, gumagasta yan ng pera. Itong impeachment na ito, talagang this is useless sa totoo lang talaga. Bakit useless? Gusto nyong ipa-impeach ang isang Vice President Sara Duterte na matino na nagtatrabaho? Pangalawa, kapag mag-impeachment trial tapos mananalo sa investigasyon si VP Sara, ano ngayon? 'Di ba? Nagwawaldas lang tayo ng pera. Hearing tayo ng hearing, at the end of the day, ang mananalo si VP Sara. 'Di ba? Na mapapatunayan na si VP Sara ay malinis. Kaya obvious naman Ako, gusto ko rin na masimula na ang impeachment trial. Gusto ko. Kasi gusto ko rin na mapahiya itong mga kakapalang mukha nitong mga kongresista na ito. Gusto ko rin mapahiya sila, kaya gusto ko nang masimulan. Pero let us wait.
Kasi hindi po biro ang eleksyon. Naka-recess ang Senado ngayon. Bakit natin pipilitin? 'Di ba? Baka may gustong pumalit kay VP Sara, gusto nang maging Vice President. 'Di ba? Ay, nako. Dating Commission on Elections o COMELEC Chairperson Christian Munsod. Anya, nais niyang malaman kung sino-sino ang mga ito para na rin sa kapakinabangan ng publiko. Gusto raw niyang malaman kung sino yung mga senador na ayaw na in-schedule ng July 30 ang impeachment. Kasi ba aapektuhan raw yung kanilang boto. Alam nyo, sir, sa ganon na paliwanag mo, sablay, palpak ka dun. Sa totoo nga, if malaman ng taong bayan na itong senador na ito, pabor ito na i-delay muna ang, i-schedule muna ng July 30 ang impeachment ni VP Sara. Sabi niya makakaapekto sa boto. Yes, makakaapekto. Mas lalong dumami ang vote ng mga senador na yan kung malaman nilang kumakampi sila kay VP Sara. Bakit, Chair Munsod? Bakit? Sa tingin mo, mas nakararami ba yung kung pagbabasihan lang natin ang taong bayan? Bakit ba? Mas marami ba ang gustong ma-impeach si VP Sara? O mas marami ang ayaw na ma-impeach si VP Sara? Yan ang tanong Kasi sa mga sinasabi mo, ina-assume mo na yung mga senador na papanig kay VP Sara, mababawasan raw ang boto. Are you joking? Di ba? Please name them for the sake of the public Please information. name them raw. Sabi niya, please name them. Ako nang sa iyo si Bongo, si Senator Bato, si Cynthia Villar, sino pa ba? Sino pa? Yung mga Estrada dyan, dalawa. Sino pa ba? Bong Revilla. Alam naman natin si Bong Revilla. Yung mga niya, hindi naman pumirma. Di ba? Pati nga siguro si Chis Escudero papanig yan kay VP Sara. Ano kaya yan? Eto lang. Sabihin ko sa iyo Chair Munsod, ito lang yon ang hindi papanig kay VP Sara. Alam mo ba kung sino? Sino ang hindi papanig kay VP Sara? Si Hontiveros. Yun lang, mag-isa. So that we will know what they feel. And I feel that they wanted to postpone the trial because they're afraid that their true self would be revealed. Hindi sila afraid. Alam ko may politika involved. Yes. Siyempre, sila Bato, papanig talaga yan, di ba? Pero, yes, meron po pamumulitika. Pero, if ma-reveal ang kanilang self for magpapanig sila kay VP Sara, it won't hurt them. Hindi naman masisira ang mga pangalan nila. And that's the reality. Kasi yung analysis mo, Munsod, sa tingin ko sablay in the deliberations of this impeachment trial. Naniniwala si Munsod na isa rin sa mga framer o bumalangkas ng 1987 Constitution na posibleng natatakot ang mga senador na maapektuhan ang kanilang boto sa paparating na halalan kapag nalaman ang kanilang posisyon sa issue. They might say something there that will turn off voters. In fact, I'm surprised. I am told and I have to verify. Ika nga, sabi ni Cynthia Villar, Munsod, you don't buy the senators. Hindi nyo mabibili ang senators. Di naman ito kagaya ng mga congressman. Ang mura-mura lang nila. Kaya nga, nabibili lang sila. That one of the senators said, why do we have to hold that? I'm going to vote against it anyway. That's a violation of the Constitution.
Dagdag pa nito, dapat mag-convene kaagad Violation raw ng konstitusyon sa batas mo. Ay, nako. ang Senado bilang impeachment court upang litisin ang impeachment case ng Vice Presidente. Sinabi rin ni Munsod na ang ibig sabihin ng salitang forthwith na nasa Article 11 ng Saligang Batas ay kaagad sa intensyong proteksyonan ang taong bayan laban sa ahente o public servant na kanilang pinili na nagkaroon ng pag-abuso o paglabag. Dante Amento, UNTV News. So yun po ang opinion ni Munsod dyan. May political involved. Ako, I will stick to my opinion hanggang ngayon. Tama ang ginawa ng Senado. Buti nga ang Senado, ini-entertain pa ito na i-July 30 natin ang impeachment trial. What if yung Korte Suprema kapag papabor na ito sa kay VP Sara? Goodbye, HOR. Di ba? Hintay-hintay lang kayo, ha? Kay ang gaba, dili magsaba. Ay, nako. Papanig naman talaga lahat kay VP Sara Basta yung mga matitino na mga government officials, basta doon lang tayo sa tama, mananaig talaga yan. Yun lang ang sa akin. Punta tayo dito na confident itong si Bacolao Ortega na papanig ang Korte Suprema sa House of Representatives. Hi! Sige nga, play. Budget ng Kongreso. Oo. Bakit? Bano na? Naninindigan si Senate President Francis Escudero na sa July 30 na posibleng maumpisahan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment. Masakit talaga ang kanilang puso dyan na bakit July 30 pa yung impeachment. Laban sa kanya ng House of Representatives. Posible ring tumagal ito ng 2 hanggang 3 buwan. Ang pagsagawa ng paglilitis sa Vice Presidente ay mas lalo nilang magagalit dito kay VP Sara. Inggit, pikit. Kasi itong House of Representatives, atat silang masimula na ang impeachment trial. Sila yung masakit ng puso na simulan nyo na yan. Pero si VP Sara, wala, nakasmile lang sa kanila. Ang gandang-ganda pa. Di ba? Si VP Sara walang ka-stress. Pero itong Kongreso, stress na stress. Ay! aring masabay sa budget deliberation para sa 2026 proposed national budget ng Kongreso. Kabilang sa pangunahing mandato ng Kamara ang pagbusisi at pagpasa sa panukalang pondo ng pamahalaan. Ayon naman sa isang House leader, hindi hahadlang ang impeachment trial sa 2026 budget deliberations. May mga opisyalis tayo, may mga congressmen tayo na nakatutok sa impeachment. Meron naman tayong mga congressmen na nakatutok sa budget at meron din naman tayong rason siya ng rason dyan na mayroon raw mga kongresista na nakatutok sa mga iba't ibang issue. Kaya raw, tuloy na tuloy pa rin itong pag-impeach, nakatutok pa rin sa impeachment. Ganon. Kahit anong rason ninyo, no? Kahit sabihin mo pa na bawat mga grupong kongresista dyan ay nakatutok sa mga issues na yan, the fact na merong impeachment na niluluto ninyo, kawawa ang bayan natin. Totoo. Bakit ko ba nasabing kawawa ang bayan natin? Kasi po, si VP Sara po ay hinalal po ng 32 million katao sa bansang Pilipinas. Masakit yan sa taong bayan na kami, binoto namin yan dahil alam namin na makapagserbisyo ng maayos si VP Sara. Alam namin. Naniniwala kami. Out of how many government officials, si VP Sara po ang number 1. Nung panahon ng eleksyon, if you will go to the surveys, si Bongbong Marcos nga ang layo. Si VP Sara ang gusto ng tao na maging presidente. Well, VP Sara, to make the long story short,
nag-give way siya kay Bongbong Marcos. Oh, Bongbong Marcos, ikaw na yung presidente kasi ikaw naman yung atat na atat talaga eh. So, naging vice president lang siya. Okay? Mas pinili niya na maging vice president lamang. Oh. Nung pinili siya ng tao, ang tao na dismaya na may konting, sige na lang, bahala na, basta maging vice president si VP Sara. Oh. Alam niyo ba bakit masakit sa tao yung ginagawa ninyong impeachment? Kasi alam po namin na magaling magserbisyo si VP Sara. Dahil lamang sa pamumulitika ninyo dyan, mga kongresista. Ha? Imagine, hindi nyo binigyan ng sapat na budget ang Office of the Vice President. Natatandaan nyo ba na every time may sakuna, ang Office of the Vice President ang laging nauuna doon sa mga tinutulungan nila? Si Bongbong Marcos, after 1 week, mag-iisip pa yan kung anong gagawin. Pero si VP Sara, nandun na lahat, nakakaskade na lahat ang tulong. Pero si Bongbong Marcos, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Meaning, to say, na tuwang-tuwa kaming taong bayan. Nasabi namin, hindi talaga kami nagkamali sa pagboto namin kay VP Sara. Dahil sobrang galing niya magserbisyo sa taong bayan. Ngayon, kung tatanggalin ninyo through this impeachment, sinong hindi, magagalit dyan? Siyempre magagalit ang taong bayan. Wala kaming pakialam kung merong naka-assign mga kongresista lahat ng mga issues. Pero the fact na may niluluto kayong impeachment, ang kawawa po dito, taong bayan. Tandaan mo yan. Sino pa to? Hindi ko kilala to eh. Nakalimutan ko yung pangalan nito eh. Sino itong kongresista na ito? Ito yung trahidor rin ito ni VP Sara eh. Mga congressmen na nakatutok sa ibang mga gawain ng Kongreso. So tingin natin hindi naman ito maantala. Inaasahang itatransmit ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa House of Representatives ang panukalang pambansang budget para sa 2026 pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA nito sa July 28. Samantala, kumpiyansa naman ng mga kongresista na maglalabas. Kumpiyansa nga sila na mananalo raw sila dito sa petisyon ginawa ni VP Sara. Papanig raw sa kanila ang mga Korte Suprema dito. Sige, kayo, papanig sa iyo. Tingnan lang natin kasi itong Korte Suprema, sa tingin ko naman, I hope na sila po ay fair lamang sa kanilang desisyon. Pas ng pabor na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon papabor raw sa kanila kontra impeachment. Siguro kung papabor man, so merong mga kaching-kaching dyan, di ba? Na inihain ni VP Duterte. Naniniwala rin silang naaayon sa panuntunan at sumunod sa proseso ang reklamong ibig magpatalsik sa pwesto sa pangalawang Pangulo. Confidently, I can say na wala pong... Confidently. Ano ba ito? Si Ortega. Balita ko Ortega ha. Taray mo raw ha. Ang taray ni Ortega. Ay, ikaw naman. Nilabag ang House of Representatives. Parang hangover lang ha. Tingnan nyo yung mukha. Parang hangover eh. Sino ba namang hindi mag-hangover dyan eh. Sarap ng mga kaching-kaching dyan eh. So kung ano man ang nababato or minsan nga parang counter na lang yun eh. Para lang may ma-delay po yung mga proceedings. Ma-delay raw yung mga proceedings, counter. Alam mo, Ortega, ha? Kahit anong sabihin mo, yung ginawa po ni VP Sara po ay karapatan niya yan. Kahit sa karapatan ni VP Sara, ha? Babatikusin mo? Ito yung kind of congressman, ha? Na hindi talaga marunong. Karapatan niya ni VP Sara eh. Bilang isang mamamayang Pilipino,
and Vice President of the Philippines, itong petisyon na ginawa niya sa Korte Suprema, karapatan niya yan. You might as well say na, kung ito sana ang sinabi mo, ito yung tama na sasabihin mo. Well, yung ginawa-gawa ni VP Sara, karapatan niya yan. So, irespeto natin ang proseso ng Korte Suprema. Ganon. Ganon sana. Sinabi niya, alam niyo ba? Yan, ano yan diversionary lang yan para mapatagal yung ano. Diyos ko. Alamin mo yung batas. Karapatan niya yan respetuhin mo. Nire-respeto nga ni VP Sara yung pag-impeach niyo sa kanya. Sabi ni VP Sara, demokrasya tayo. Kalayaan nila yan na gusto nila akong ipa-impeach. Well, go. Let's go with the process. Di ba? Wala namang magagawa si VP Sara. Binayaran nyo lahat ng mga ayuda-ayuda yung mga kongresista dyan. Pumirma. Na-impeach ninyo. Thank you. Yan. Kayo na ang panalo. Pero yung karapatan niya, respetuhin nyo rin. Confident po ako na hindi naman po magiging hadlang ang mga to sa impeachment. Nakita naman natin. Ano kayo muna Ortega, magpahinga ka muna kasi medyo hangover ka pa hangover ka pa. Minom ka ng mainit na sabaw. na talagang maingat na sinunod ng Kongreso ang proseso at talagang tinignan nito ng maayos, pinag-aralan maayos kung paano gagawin at susundin. Gano'n nga tama ka sa sinabi mo. Tinitingnan nyo ng maayos kung anong gagawin kasi may script kayo. May script kasi kayo, di ba? So pagbubutihin nyo yung script ninyo kung yan ba ay papasa sa Senado, di ba? Mga batas patungkol sa impeachment complaint. Pino na rin ng mga ito ang paghahain ng kampo ni VP Duterte ng petisyon sa Korte Suprema na anila ay delaying kampo raw ni Duterte. Kampo ba yan ni Duterte? Si Torion, itong sina Boss Dada, hindi yan kampo ni Duterte. Mga supporters lang yan. Mga, kumbaga, they are representing na hindi po yan legal counsel ni VP Sara Senator yun o kung kukunin ni VP Sara pwede. Pero yan, yung pagpa-file nila ng mga petition bang tawag dyan, itong Senator yun, kusang loob nila yan. Ito yung mga supporters ni VP Sara rin na nagpetisyon sila dito na hindi tama yung proseso sa House of Representatives. Kasi tingnan mo naman, in just one day, na-impeach na kaagad si VP Sara kasi pinapipirma nila. Tingnan nyo. Walang, ayon kay Atty. Torion, magaling itong si Atty. Torion ayon kay Atty. Torion, there is something wrong sa kanilang proseso. Na sobrang unconstitutional yung pag-i-impeach ni VP Sara. Na meron silang nakitang hindi tama. Okay? Di karapatan rin nila yan. Pero itong mga media, nasasabihin nila na kampo ni VP Sara. Hindi naman yan kampo ni VP Sara. Kumakampi lang yan ni VP Sara. Iba yung legal team ni VP Sara. Iba yun. Parang ito lang mga makonsider lang Senator yun dyan na sila talaga yung nag-volunteer na mag-file dyan na may mali sa Text umano, dati nang sinabi ni VP Duterte na noon pang nakalipas na taon nito pinaghahandaan ang impeachment laban sa kanya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming So yun po So I hope na may na ang Korte Suprema dyan. May desisyon na ang Korte Suprema. At re-respetuhin natin kung ituloy ba ang impeachment or hindi. Kasi yan i-investigate yan ng Korte Suprema kung totoo bang merong mga inconsistency, meron bang hindi tama sa proseso sa pagka-impeach ni VP Sara. 'Di ba? Kasi hindi naman pinagbigyan ang bawat kongresista na makapag-explain bakit binoto nila na ma-impeach si VP Sara.
at hindi po nakita ng taong bayan. Dapat malaman ng taong bayan, bawat isang kongresista, what is your reason? Bakit mo gustong i-impeach si BP Sara? Dapat ganun, di ba? Anong nangyari? Ha? Nakatanggap lang ng mga kaching-kaching na pumirma na. Wag na tayong magbulahan, wag na tayong magbulahan. Ina nyo. Abante, ina mo. Punta tayo dito kay itong last topic natin, itong si Representative Dante Marcoleta na nataranta po itong si Ed Lingao at itong kasama ni Ed Lingao, ha? Buti pa si Cheryl, no? Si Cheryl naman, si Ed Lingao, nataranta sila. Yung isa, kalimutan ko yung pangalan dito, yung matanda sa left side ni Ed Lingao. Pero yung nasa right, si Cheryl naman, parang nauunawaan niya yung sinabi ni Marcoleta. Pero yung dalawa, natataranta sa pagka-explain nila dito. Tingnan nyo, ha, kayo nang humusga dito kung paano ginisa ni Marcoleta itong sina Ed Lingao. Play. Mama, pasensya ka na. There was a huge rally on January 13. I think you know about that rally. I am part of that rally because I was one of the speakers. Itong rally na ito, ha, ito yung January 13 ng Iglesia ni Cristo. I spoke for about 1 hour. January January 14 or the next day, it was supposed to be reported by the broadsheets, by Philippine Inquirer. Yung slogan niya. Yung slogan. Balanced news. Fearless news. What the hell? I was not there. I was not even mentioned. Kasi kung matatandaan po natin, isa talaga sa mga highlights doon sa rally ng Iglesia ni Cristo ay si Representative Dante Marcoleta. Siya yung pinaka-highlights. Grabe po yung mga sinabi niya patungkol sa House of Representatives, kung ano yung mga kabalastugan ng House of Representatives. Ang dami pong sinabi ni Marcoleta. Pero itong mga media na ito, ni isang pangalan ni Marcoleta hindi ninyo marinig. Alam niya na. Kasi may mga dilawista at mga loyalista dyan na pumapanig Pinopolitika na naman Diba? So nakakahiya. Kaya nga, harap-harapang binutata itong harap-harapang binatikos ni Marcoleta sa mukha ni Ed Lingao. If I did not exist, there were 3 reporters who wrote that report. Andun ang pangalan because I kept the particular publication. With all due respect, ma'am. Philippine Star. What was the slogan? Truth shall prevail. And there were 8 reporters who reported that particular incident. 8. So 8 plus 3, 11 reporters. 11 reporters. Pero parang wala si Marcoleta doon. 8 plus 3 equals 11. 11 reporters ang nakatutok sa mga media doon. Pero ni isa sa kanila, hindi man lang binanggit si Marcoleta. Nobody saw me in the rally. Nobody heard me. Baka bulag na sila. Ha? Marcoleta. Baka may binalita kasi Marcoleta na yung 11 na reporters bulag na raw. Kaya bulag sila kaya hindi kanila nakita. Grabing media ito Grabing media ano ba? Binabayaran ba kayo? Why? It is as if I did not exist. The Senate President who was not there, na nagbigay lang. Si Cheese Escudero, pumunta rin doon sa rally ng iglesia. Hindi siya pumunta. Nandun yung letter niya na nagbigay ng
text message, okay? Mas nabanggit pa yung hindi nandun. Mas nabanggit pa si Chis Escudero na wala doon sa rally. Yung text lang niya. So, anong tawag mo doon? Ed Lingaw, ha? Anong tawag mo doon? Palusot ka pa eh. Konting text message, he earned 8 paragraphs. That report. Di ba? 8 paragraphs. Ang text message, ha? Ang presensya ni Chis Escudero, wala doon sa rally. Siya na nandun, wala. Pero yung si Chis Escudero, 8 paragraphs. Alam na this. He earned 8 paragraphs. And several politicians who were there were not invited, but they happened to be there. All their names were mentioned. All their names were mentioned, pero si Marcoleta, wala. Grabe. But the guy who spoke for at least an hour and provided the context of that rally, which is you, di ba? I was not there. I mean, you want to, no? How do you call this? This is the media in this country. I meant it because I said, Mr. Chair, I want you to invite these 2 broadsheets. Oh, okay. So you made that motion to invite Star and Inquirer. It was not a motion. I requested. Kasi hindi raw ako pwedeng mag-motion because I am not even a part. Hindi raw ako member. Pati yung tingnan mo, I moved. Okay, kasi ito ay may kinaugnayan po doon sa hearing ni Barbers, yung ipinatawag yung mga vloggers. Okay? Sabi ni Marcoleta, ipatawag rin natin yung mga mainstream media na pinipili lang yung ibabalita o gusto niya sanang i-invite. Kaso, hindi niya ma-invite kasi hindi raw siya member sa committee na yun, di ba? Ay, nako. So, meaning to say, yung TRICOM na yan na ipina-i-invite yung mga vloggers, meaning to say, useless pa rin yan. Kasi hindi naman lahat matatawag. Hindi lang vloggers ang merong mga fake news. Pati rin mainstream media. Ang mainstream media rin bias. Dapat ipatawag sila. I moved to cite in contempt yung isang vlogger na pinagsabi na nag-vlog siya. Sabi ko, may I ask you, sir, meron kang vlog dito, ikaw pala ay abogado at sinasabi mo ngayon, you're even teaching in the Ateneo Law School. Ito po yung vlog mo. Huwag kayong maniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Will you please tell me, sir, your basis ng aking panlilin lang? He wasn't able to say any. Ikaw ka ako ang manlilin lang eh. Yung iba kaya hindi ako nagagalit. There are some basis, maring nagkamali siya ng pag-interpret. Pinapatawad ko siya doon. Like yung isa, nakita niya yung billboard namin dalawa ni Pastor Kibuloy. Napagkamalan niyang akong gumawa, ma'am. Ano sabi niya sa vlog niya? Tingnan mo kanya yung Marcoleta, walang kahihiyan yung tao niya. Kinahihiyan na siya ng lahat ng Iglesia ni Cristo. Gusto na siyang ipatiwalag. Akalain mong gagawa siyang gano'n, isasama niya yung taong yan na ganito't ganyan. Hindi man lang niya na-research eh. Hindi man ako gumawa nun eh. Nabigla nga ako eh. I-clarify ko lang, we don't willfully censor anyone sa dyaryo namin. Kung nandun siya sa story, pagsasama-samahin yan eh. Yung lahat ng reporter na yun, pagsasama-samahin lahat ng story nila, ng isang editor. Wala ma'am. January reported talagang inisa-isa ko lahat, pati pahit. Baka sa advertisement, baka biglang merong RTM man lang. Yan na. Ito na. Tingnan nyo kung paano natataranta itong mga mga rason nila. Baka hindi siya, kasi ang dami-daming in-interview din, bababayan ng gano'n bababayan. Kung ano yung... ganun talaga yung ano. Ma'am, halimbawa sinabi niya, there was a politician there who spoke, but we don't know his name. Maybe that was probably a refer. Wala eh. Yes. I understand your concern. Pero sir, also, something about Luzon processes. Hindi po lahat sa isang rally, hindi lahat ng nagsalita ay ililista. Hindi namin maano. For example, the best example, sir,
pag may protesta ang kaliwa, for example, kahit tatlong oras nagsasalita yan, hindi namin yun mailalabas lahat. Hindi binabanggit ang pangalan. It happens, sir. In the end, the happens a lot, reporter, actually. The reporter will decide for Yung himself. rally namin, 4 lang kaming nagsalita. Ito na ha. Ano sila dito ha? Anong tawag dyan? Pahiya sila dito ha. Tingnan nyo paano in-explain ni Marcoleta na napahiya silang dalawa dito. Hindi including si Cheryl ha. Kasi si Cheryl parang naunawaan niya si Marcoleta dito eh. Itong dalawa. Tatlo, these are members of the hierarchy. Na-mention ang pangalan. No, yun. So parang sinasabi niyo po na left out kayo. Ako ang nagsalita ng pinakamahaba na 1 hour. And I provided the context. Correct. Kasi ako lang ang pwedeng magsalita noon, hindi sila. Ako lang. Ma'am, kahit na ba isang sentence lang? It doesn't necessarily mean that they did not see you or mind you. It's just that perhaps, I can't speak for the reporters because I was not there. But it's also possible that the reporters in the end thought na ito yung kailangan ko ilagay na Oh my God. Ed, ang lalaki ng billboard na yan. And this rally reverberated in the entire country because there were 13 other areas. The first is in Luneta. Luzon, Visayas, Mindanao, meron, no, di ba? There are other 12 areas Kaya nga. in Mindanao. Andun ako lahat. Correct. Okay. Tapos hindi man lang ako na... Why would you not mention me, madam? Why so? Hindi ko po alam yun. Hindi, yun ang inaano. Natataranta na. Hindi ko alam yun. Hugas kamay na. Kaya nga sinasabi ko, kasi maganda yung tanong ni Ma'am Cheryl. Hindi ka ba atras kasi... So how can you tell this? How do you describe what's happening in this country? So you don't believe in the survey? Not anymore. You think po ay naaapektuhan yung pulso ng masa sa mga lumalabas na survey? Nakakaapekto po yun? Yun ang aking ikinalulungkot at ikinatatakot. It could be a mind-setting strategy. Di ba yung mga survey na yan? Kitang-kita mo na si Erwin Tulfo ang nangunguna. Siyempre, si Erwin Tulfo, galing rin sa mga mainstream media. Siguro itong News 5, kakampihan si Erwin Tulfo. Number 1 kaagad si Erwin Tulfo. Di ba? Ngayon, si Marcoleta, saan napunta? Sa ibaba. Pero yung ibang survey, yung survey ng nung iba, si Marcoleta po nakapasok ng top 12. Si Nabongo. So saan na ba kami maniniwala doon? Kasi meron pong 2 kinds of survey. Survey dito sa kabila, survey rin dito sa mga kalaban. Dito sa kabila. So saan maniniwala ang taong bayan diyan, di ba? Kasi sa social media, yung mga nag-top 12, yung mga PDP laban sa social media. Pero sa mainstream media, si Erwin Tulfo ang number 1. My God. Kasi, pero pag nagano kayo ng online ngayon, tingnan nyo yung mga ng online na bakit ako yung palagi number 1 sa online naman. I'm not saying na totoo rin yun, but tingnan naman ninyo, wala ako doon. Pero pasok kayo sa online. Pagkatapos sa online, number 1 ako. I just have to take note of this particular point kasi we cannot just say na palibasa hindi po lumabas yung pangalan niyo doon sa dyaryo, hindi ibig sabihin po na kayo'y single out. What does that mean? That does not mean that you were singled out. Hindi po kami nagsisingle out ng kahit sino. I think that's also unfair to talk to reporters and editors that way po. I'm sorry, but... And I am talking about 8 reporters. Yes, sir. Isa yung isip nila na hindi nila ako nakita. Correct. I spoke for at least an hour. Correct. Escudero was not there. At nag-send lang siya ng text message. Reaction He na earned 8 pages of that report. I don't know how we'll justify that. Sir, I'm not saying na, well, I guess baka say baka. Hindi po kami nagsisingle. I promise you, hindi nagsisingle out ng Philippine how would you Pinotol nila. Pinutol nila kasi alam naman natin na wala na.
butata sila doon ni Marcoleta, no? Napahiya sila doon ni Marcoleta eh. Obvious naman eh. Okay, so libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan at patuloy ang ating discussion dyan sa comment section, okay? So yun po ang mga nangyayari. Mainstream media, pinipili na lang kung sino ang ibabalita, no? Kung hindi nila bet yung isang tao, hindi nila ibabalita para matalo sa eleksyon. Vote for Marcoleta for being brave sa ating bayan, okay? Guys, sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi, okay? Meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo, okay? Subscribe rin kayo doon para meron tayong mga updates, mga videos na ina-upload doon na hindi natin ina-upload sa main channel natin, okay? So guys, sa mga moderators, sa mga audience ko, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.